Sabi nila kapag napaibig ka sa isang lugar, siguradong ito'y babalik-balikan mo. Para sa akin, hindi naging sapat yung unang akyat natin. Kaya for today's episode, muli nating puntahan. Welcome to San Nicolas. Sa pangalawang pagkakataon, susulitin ulit natin ang sariwang hangin at tahimik na kalsada. Ito ang tinaguriang Little Baguio sa boundary ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Pero sa kabila ng ganda ng Malico, ito ay tanyag din sa pagiging delikado. Grabe, kita niyo ba yan guys? Oh? Gumuho talaga yung lupa. No? Ano kaya may nahulog dyan? No? Marami sa kalsada nito ay may matatalim na likuan. Nag-overshoot ako ba't ganun? Asa gilid ng bangin, walang harang at higit sa lahat, puno ito ng mga landslide prone area na anytime ay pwedeng gumuho. Ang daming landslide prone area, kita niyo yun? Ipapakita ko po sa inyo ang sitwasyon ng Malico ngayong 2026. Tay, saan kaya matindang gas? Hindi ko alam kung sa ganda ba o sa pagiging delikado ng Malico ay nawala sa isip ko, Naisan po kayo matindang gasolina? nawala na pala tayong gas. Madami tinda kayong gasolina? Boss, may gasolina kayo? Hindi ko natansya. Makahanap kaya tayo ng gas sa gitna ng kawalan o sadyang magtutulak tayo pababa? Siguradong isa itong solid na experience kaya sana'y samahan niyo po ako sa adventure na ito. Let's go! Hey guys, good morning po sa inyong lahat. Once again, this is your boy. For today's episode, pupunta po tayo ng San Nicolas. Na-miss ko yung pagra-ride sa mga twisties at napakagandang tanawin ng Malico, no? Actually, this is the first time na magra-ride tayo gamit yung ating big bike katapos ng mga sunod-sunod na pagtaas ng gasolina, no? So ngayon, yung gasolina po natin ang 1 litro ay naglalaro sa 90 pesos to 94 pesos yung premium, no? Sobrang laki na po ng tinaas. So time check, alas 5 na po ng umaga. Lumiliwanag na, papasikat na po yung haring araw. Yung motor natin guys, oh. Sarap, grabe. Solid. Medyo matagal-tagal akong hindi nag-rides ah. Yo, 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 yo. What is going on, people? This is your boy. Your boy. Ricky Boy po ng Ricky Moto PH. Naabot na tayo ng liwanag guys. Sorry. Ang gusto ko pa naman sana talaga is medyo madilim pa tayo umalis para pagdating natin ng destination natin is madilim pa at malamig, no? Sarap kaya mag-rides ng malamig. Oh, time check mga kaibigan, 5:20 in the morning. Medyo maliwanag yung 5:20, no? Bagay kasi summer na ha? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Naway kayo po ay nasa mabuting kondisyon, no? Kung saan man kayong lugar nanonood sa mga oras na ito, umaga, gabi, tanghali. Naway kayo po ay mabuti, ligtas at walang pinagdaraan ng problema. Sa magpapatuloy po ng ating adventure last week, tayo po ay pumunta sa isang napakagandang baywalk doon po sa Lingayen. Public beach siya na may napakagandang baywalk, no? Solid na adventure yun, no? Sobrang taas na po ng gasolina natin. Nasa 92 to 94, no? Yung premium. Dati nakakapag-blaze pa ako eh. Ngayon, hindi na talaga. Pag gusto ko mag-ride, medyo nagdadalawang isip na ako eh. Dati, pag gusto ko mag-ride, rice lang talaga. Walang isip-isip. Dati, yung gasolina natin, full tank kay Zircon, 17.5, around 900 pesos lang yun eh. So ngayon, sa tansya ko is mga 1,500 na po siya. Gusto kong subukan. Mag-expressway din po tayo ngayon. Tingnan natin kung gaano na nga ba kasakit. Kung gaano na nga ba kasakit magmotor ngayon, lalo kung big bike yung dala nyo ng packet ng Malico. Pasok na naman tayo ng NLEX guys. Ayun, balance 1,960. Nagload ako ng 2,000 guys para sigurado eh. Kasi hindi ko alam, mamaya sobrang taas na rin para ng toll, no? Alright, here we go. Nasa NLEX na po tayo. Ito na yung nakakatamad. Yeah, mabilis yung biyahe sa NLEX. Pero sobrang boring kasi guys. Ewan ko ha, ako lang ba? Nabuburingan ako pagka dito. Tagal-tagal kasi napakahaba ng stretch. Tapos
walang magawa, no? Kesa naman tayo, magbayan-bayan tayo. Lalo pag ganitong oras magbabayan-bayan ka, ay Diyos ko. Dito 3 oras at kalahati lang Pag bayan-bayan tayo, naku po, baka 6 hours pa yan or even 7 hours, no? Mahirap sumingit-singit kapag si Zircon ang dala natin. Di ba guys, naalala nyo sinabi ko sa inyo, ang dami kong gustong i-install kay Zircon dati kaso hindi ko siya magawa dahil nga under warranty pa siya. Hindi ko lang naikwento sa mga nakaraang vlog natin, nagka-problema tong left panel button switches niya, no? Ayaw gumana ng busina, yung turning signal niya ng right nawala yun So dahil hindi tayo nagpa-install ng kung ano-ano, like yung fog lights, no? Naka-claim pa rin tayo ng warranty guys. Pinalitan tong buong to, brand new to guys walang bayad kahit labor guys, part ng warranty, no? Napaka-solid at madaling kausap si CF Moto sa mga ganyan. Basta under warranty. And tama nga yung desisyon natin, no? Na hindi tayo nag-void ng warranty sa pagpapa-install ng kung ano-ano. Kasi kung na-void yung warranty nun guys, ang laki ng gastos natin dito. It's either i-repair to, no? Bibili tayo ng bagong buong panel switches sa kaliwa, which is masakit-sakit yun. Under warranty pa tong motor natin, 2 years to So wala mo na tayong gagalawin sa kanya talaga. Alright, let's go! Shoutout pala sa ating sa ECG Commonwealth, no? Doon po tayo nag-claim ng warranty. Napakadali ng proseso guys. Napakaaga nagta-traffic sa NLEX guys. Oh no! Kaya nga tayo nag-expressway para maiwasan yung traffic Tapos traffic din pala dito. No, haba ng traffic Binuksan na nila yung kabilang side. Sinakop na nila yan guys. In-open. Normal naman sa NLEX yan. Sa ang side mas mabigat yung traffic. Tapos they will add an additional lane. Babawasan nila yung kabilang side na medyo mas maluwag-luwag. Ganyan dito sa NLEX, normal yan. Napakaganda talaga ng setup ng navigation system natin, no? May vibration dampener, quad lock. Yung kulay black na quad lock. Waterproof na cellphone, no? Ayun na, medyo golden hour na guys. Tingnan nyo, doon lalabas yung araw yata. O maybe sa likod natin, 3 oras pa biyahe natin guys. Mahaba-haba to. Bear with me. Medyo lumuwag-luwag na rito yung daanan guys. In the past few days guys, napakainit. Naramdam nyo ba yun? Sobrang taas na po ng temperatura ngayon. So tapos na po ang taglamig. Kaya naisipan ko rin pumunta ng Maliko guys ng mabilisan kasi malamig dun, di ba? Last time we were there, naramdaman natin yung lamig dun sa Maliko, San Nicolas. And isa yun sa mga paraan upang makapagpa-cool down tayo in this very, very, very hot water. Will you please repeat Isa yun sa mga paraan para makapagpa-cool down tayo in this very, very hot and humid weather, no? Kaya medyo tinanghali tayo ng kaunti guys Time check, mga bandang 6:20 na po guys. Time check mga kaibigan, 7 in the morning na po. And just to give you an update, pinapaliko na tayo, pinapakanan na tayo dito sa STX. Shit, umuulan. Kailangan natin sumilong guys kasi hindi waterproof yung dala kong bag. Mababasa yung laptop natin. Akala ko kasi sobrang tag-init na. Guys, huminto na yung ulan. Sumisilip na yung haring araw. Gusto ko ganyan lang. Ganitong klima lang, no? Huwag ka nang masyadong lumabas. Haring araw. Mainit. Sa Villasis exit pala tayo lalabas ng expressway, guys. Ayan, ito na yung huling toll na dadaanan natin. Rosales, Villasis exit. Time check, 8:00 na po ng umaga. Isang oras mahigit pa bago tayo makarating sa ating destination, Maliko. Yan na yung tol. Maghanap na rin tayo ng makakainan natin. Ang technique pala dapat sobrang bagal yung lakad o yung andar mo, no? So far wala pa akong nakikita or nai-experience na sablay hindi nag-scan o nag-scan. 164.
Dito na pala tayo sa Rosales. Kailangan natin na makakainan kasi I'm so hungry. May nakita kong kainan guys, bukang masarap dun. Kambingan. Kanina pa ako naghahanap ng sabaw eh. Yung pinapaitan. Arrrr. Gutom na kasi ako guys. Let's see. Kain tayo dito. Alright, tapos na tayong kumain guys. Ang sarap ng pagkain nila dito. Ang dami rin choices. Yung binili natin is bulalo. Ay, hindi pala bulalo yun. Papaitan pala yun. 160. Pag may rice, 20. 180 siya. Diretso na tayo. Let's go! Mali. Pabalik tayo guys, sorry. Dito pala sa kabila dapat. Sayang oras. Let's go! Uy, meron tayong tadaan ng bridge guys oh. May ilog kaya? Oh, may ilog guys eh. Magallanes. Magallanes Bridge nga. Guys, malapit na tayo. 41 minutes na lang. Ando na tayo. Ay, piyesta pala dito sa sa Tayog. Happy Fiesta, people. Daming banderitas, oh. Grabe ring effort ng gumawa niya, no? Bukod sa napakahirap itali niyan, ang hirap din lagay ng mga pailaw-pailaw. Masarap din naman sa city talaga, no? Para... Ay, hindi pala. Ayaw ko na pala. Nakakasawa din eh. Mas gusto ko yung mga scenery, no? Kabundukan. Pinagyaman Festival 2026. Ito na yung arko ng San Nicolas, guys. Nakapasok na tayong muli. Welcome, San Nicolas! I love San Roque. Let's go! 19 kilometers, guys. Ito na yung sinasabi ko sa inyo guys, oh. Yung palaging piyesta at Pasko, hindi nawawala yung mga banderitos niyan eh. Mga parol. Ayun oh. Ayun, San Nicolas na pala to. Sentro na yata to. 16 kilometers, 30 minutes. Ando na tayo sa Malico View Deck. Siguro dapat magpagas na tayo, no? Kasi sa taas wala nang gas station eh. Mahihirapan na tayo niyan. Bibigyan ko kayo ng update. Ano na nga ba ang itsura ng Malico ngayong March 2026? Ayan na yung Malico guys, so may kabundukan no. Hindi ko lang masyadong sigurado kung makikita nyo yan dito sa camera natin. Oh guys, paakit na tayo ng Malico. Dito na magsisimula yung mga twisties. Ako, hindi pa tayo nakakapagpagas. Oh no. Saan natin magpagas guys? Dapat nagpagas na ako kanina. Pag wala, yari tayo nyan. Kasi paakit na to guys oh. 1 bar na lang tayo, 40 kilometers. Ito na yung packet ng Malico guys. Dito na magsisimula yun. Yung mga twisties no. Kung naalala nyo, like 6 or 7 months ago yata yun. Wala, nag-overshoot ako ba't ganun? Sinemento nila yung buong bundok eh, no? Kasi very prone sa landslide. Feeling ko dati sobrang daming gumuho dito kaya sinemento ng gobyerno. Oh, welcome back to Malico guys. It's been 7 months nung huling punta natin dito. Medyo malamig na yung klima sa part na to. Hindi masyadong mahangin ngayon, no? Nung huling punta natin, grabe. Ngayon, wala masyadong hangin. Makakapagpalipad tayo ng drone. Kung maalala nyo na nakaraan, di ba? Sobrang
Sobrang lakas kasi ng hangin. Guys, may napakalaki tayong problema. Nawala na yung indicator ng fuel. So around mga 20 na lang to. Kinakabahan ako, baka bigla tayong mamatayan dito. Di bali pabalik pababa naman eh. So tinatansya ko kasi yung gasolina natin guys. So kung kanina, asa 40 pa siya bago mawala yung kanyang estimated remaining kilometers or mileage, no? Asa 40 pa. So kung tatansyahin ko ngayon, 8.4 kilometers na lang yan. Doon na tayo sa view deck eh. Paano tayo pabalik nito? Ano bang mangyayari kapag namatayin tayo dahil wala tayong gas? Hindi ko rin alam guys. Natatakot na lang ako. Sana may madaanan tayong mga pwedeng mapag-gasolinahan dito kahit yung mga bote-bote lang, no? Uy, yung kalsada guys, grabe. Yan yung kalsada oh. Butas na siya, no? Wala na yung ilalim, no? Nakakatakot din talaga to. Yun, no? Grabe guys, oh. Maraming ganyang kalsada rito sa Maliko. Kaya nakakatakot. Pati dun meron din dun, yung bundok na yun. Aakatin natin yun mamaya. Paano kung biglang gumuwi tapos dumaan tayo dyan, no? Scary. Nagla-landslide yung ilalim ng kalsada. So it's very empty. Nakakatakot talaga. Pangit mong biyahe dito kapag maulan masyado. Di mo alam kung alin yung pwedeng gumuho sa'yo, no? Pwedeng yung mga ganyan, no? Yung mga gilid mo, bato-bato, biglang gumuho. Landslide, no? Ayun guys, tinan nyo, may harang din siya. Ayan, ganyan kadelikado sa Maliko ngayon. Pero matagal na to eh. Matagal nang sira yan. Di pa lang talaga inaayos ng DPWH. Grabe. Kita nyo ba yan guys, oh? Gumuho talaga yung lupa, no? Shucks. Ano kaya may nahulog dyan, no? Grabe din talaga. Nakakatakot. Ang daming landslide prone area. Kita nyo yun? Diyos ko Lord. Ito ang sitwasyon ng Maliko sa San Nicolas. Parang wala pa rin nagbago. Parang ganun pa rin. Very risky pa rin. Uy, medyo naaaliw ako guys ah. Nakalimutan ko nang wala lang pala tayong gas. Oh no. Zircon, magtipid ka muna sa gas. Huwag kang bomba ng bomba. Ay, ako pala yun. Sana talaga maabot yung gasolina natin. Kahit mga 10 kilometers lang eh. Pabalik naman guys, wala namang masyadong problema dahil puro pababa na yan. Hindi na masyadong malakas kumain ng gas yan. Tapos pwede na lang tayo magpa-neutral ba? Pababa, no? Para makatipid. Landslide prone area. Go ho talaga. Parang buong biyahe natin simula nang umakyat tayo dito. Every 2 minutes na may mga debris. May mga gumuhong lupa talaga, no? Ayan guys. May gasolina. For sale, gasolina. Kahit 1 litro lang. Boss, anong gas tinda nyo? Anong gas? Ubusan na? Meron kaya sa harap? Doon mismo sa taas, no? Ayun na yung pancake na landmark guys, yung sinasabi ko sa inyo. Mukha siyang cake na hiniwa. Ayun, no? Lamig na rito guys, promise. Nakaramdaman ko na yung climate change. Ay, climate change. Yung pagbabago ng temperatura niya sa part na to, iba na. Nadaanan na natin yung mahiwagang pancake. Puro pine trees na guys, napansin nyo? Yung mga puno. Grabe yung puno nakatumbo. Ito na yung part guys, marami ng mga campsite at saka mga view deck. Doon tayo nagmunta na nakaraan eh. Lakas na ng hangin dito. Wala lumakas yung hangin guys, no? Napaka-epic nitong isang diretsong daanan na to. Tignan nyo guys. Wow! Solid! Diba? Ganda.
Swabe, di ba? Wow! Grabe! Dito tayo nagpunta nga sa view deck na nakaraang punta natin. Jack's 360 degree view deck. Pero priority ko talaga gasolina eh. Saan kaya tayo makakabili nun? Wala rin silang tindang gas dito. Diretso na lang muna tayo guys. Kasi napuntahan na natin yung mga view deck na yun eh. Kahit dito, punong-puno oh. Mga gumuhong lupa no. Diyos ko. Makatakot dito pag sobrang lakas ng ulan siguro. Oh! May lawin dun sa bandang part na yun. Ayoko magpalipad ng drone dito. Delikado. Alvarez Campsite and Viewpoint. Tas baka sarado po no? Maubusan, mamamatayin ako eh. Zero na talaga. Dito sa may taas. Subukan natin no. Sige. Kahit 1 litro lang para makabalik lang no. Sige po, salamat. Hindi ko kasi natansya. Wala na palang gas. Delikado na tayo guys. Kinakabahan na ako dito sa ano natin. Sa motor natin. Pag ito wala pa dyan, balik na tayo. Magpapa-drag na lang tayo sa gravity. Dito medyo town proper to ng konti. Sana mayroong gas dito guys. Kasi pag wala, yari talaga tayo. Ito may mga campsite dito. Ginagawa pa lang. Sir Chip daw. Ito kaya may gas kaya dito. Daming campsite to. Cafe de Almasiga. Tay, saan kaya mo tindang gas? Gasolina? Wala. Naisa po kayo mo tindang gasolina? Sarado? Akit pa ako doon? Meron dyan? Doon meron doon. Sige. Salamat. Meron daw gasolina doon sa taas guys. Tingnan natin kung meron. Welcome to Maliko. Guys, ang pagi na naman oh. Pag parang binggit lang no. Sa taas daw mayroong gasolina. Try natin. Pag wala, iyak tawa tayo nito. Ganda na itong bahay na to. Lamig na rito. Ganda ng tanawin, grabe oh. No? Solid na view. Kaya hindi nakakasawang balik-balikan talagang Maliko eh, kahit sobrang delikado ng daanan. Guys, may nakita kong gasolina. Sana lang meron sila. Potek na yan. Hello po. Madami tinda kayong gasolina? Saan kaya meron pa? Dito? Ay, okay. Guys, mukhang may nakita na ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Store Coffee House. Hello po. Boss, may gasolina kayo? Anong gasolina po? Yung pula sa... Premium ba meron dito? Premium to? Ah, sa baba. Magkano 1 litro? 95 plus. Sige, okay lang. Kahit 1 litro lang. Buti meron dito. Naubusan na ako eh. Pumupugak na ako eh. May nahanap na tayong gasolina guys. Sa Centrum daw to binili eh. Premium. 2 litro na kaya tayo no? 2 liters. Buti nakahanap na tayo guys ng gasolina natin. Ayos. Bango ng gas ah. So, dito tayo nagpagas kay Kapihan and Lorenzo Beautech guys. Buti naman talaga at nakapagpagas tayo.
Hindi na sana tayo aabot ng ganun sa pinakang taas na yun eh. Kaya lang, kailangan natin talaga maghanap ng gas, no? Grabe. Kinabahan ako ng konti ron guys kasi ramdam ko na yung templada ni Zircon. Yung banat niya, yung tunog niya. Yung ugong ng makina niya, iba na eh. Parang ampaw. Parang may kasamang hangin ba siya? Hindi na siya buong buo, no? So nakapagpagas na tayo, 2 litro, 92 kilometers na yung pwedeng itakbo na itong motor natin. Babalik tayo rito ulit, pero siguro magka-camping na tayo. Itong ginawa natin is a quick tour, no? Ano na nga bang itsura ng kalsadahan ng Maliko, no? Ganun pa rin ba ka-delikado? Parang wala nagbago guys, eh, no? Parang mas dumami ngayon mga kalsada na sira kumpara nung huling punta natin. Alright, pauwi na tayo. Alright, so I guess this is where I'm gonna have to end the video. Maraming salamat po sa lahat na sumama sa episode na to. Especially po doon sa lahat ng umabot sa pinakang dulo ng ating episode for today. Sa part na to, no? Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating munting channel, no? Maliit na channel lang naman tayo, baguhan. Tulad ng ipinangako ko po sa inyo, ito po yung update dito po sa kondisyon ng Maliko Road dito sa San Nicolas ngayong 2026, no? Kita-kits muli tayo sa susunod na episode. Once again, this is your boy, Ricky Boy Bon ng Ricky Moro PH. Have a great day, people. Ciao! Wow! Napakaganda! The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today.